Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence, Stella Kimbo. Naku, nasaktan siya kabibig. Nasaktan siya, masakit. Natalo sa eleksyon. Inamin ni Stella Kimbo. Sabi ng ilang netizen, face your karma. Hala, grabe talaga yung ibang netizen, no? Talagang yung mga supporters ba, yung mga supporters ni VP Sara, talagang sobrang happy nila na natalo si Stella Kimbo. May nagsabi nga, so paano na yung artista car niya? Sino nang gagamit sa mga artista car niya? Tapos yung mga bags niya na mamahalin, baka mag-buy and sell na lang siya or mag-live selling. Huwag kayo talaga. Huwag yun naman ganunin si Stella Kimbo. I'm sure, kung pinaghandaan na nila yan, either manalo or matalo. Kung manalo, swerte. Kung matalo, may other chances na naman silang tumakbo after 3 years or baka finding ways mag-business sila. I'm sure, for how many years naging congressman sila or congresswoman, nakapag-save na yan ng malaking pera. Diba? Galing sa sahod nila. Ano ka ba? Tapos si Abante, mga kabibig, si Pastor Abante, pinatalsik na sa kongreso. So it means no more Quadcom kasi wala na si Barbers. Si Paduano nandiyan pa ba? Si Pam Zamora, talo din. Si Abante, talo din. So, sino na lang natitira for Quadcom? Wala na. I think Quadcom will be no more in 20th Congress. Baka magbabago na rin ang Speaker of the House. Baka palitan na ang Speaker of the House. Malay natin kung ano ang bagong timpla sa 20th Congress. Pero simulan natin si Stella Kimbo, mga kabibig. Sabi ni Stella Kimbo, aamin ako, masyakit. Masyakit daw, Stella Kimbo. Oo. Sa isang Facebook post nitong Martes, May 13, sinabi ni Kimbo na hindi ang naturang resulta ng eleksyon nitong Lunes, May 12 ang kanyang inasahan. So, she's not expecting na matatalo siya. Wow! Iba si Stella, ha? Very confident na mananalo siya. She's not expecting to lose. She's expecting to win. Sabi pa niya, ang tinig ng taong bayan ang siyang nangingibabaw. Hindi ito ang resulta na inaasahan natin at aaminin ko, masyakit. Kagaya ng mga asong tumatahol ngayon, nasasaktan. Pero buong kabaang loob naming tinatanggap ang pasya ng taong bayan, kalakip ang buong paggalang sa ating democratic process. Hindi maganda yan, Stella Kimbo, na talagang nag-concede ka na wala na talagang makikitang resolusyon or solusyon na mananalo ka. Hindi katulad dyan sa governor ng Cebu, grabe, nagsumiti ng motion na very urgent motion na isuspende ang proclamation ni Pambari 4. Hindi kaya na kayang damdamin. Sobrang masyakit. Buti pa itong si Stella Kimbo, she's ready to face the reality. Aminin niya, nasaktan siya, pero wala siyang magagawa kundi galangin ang democratic process. Sabi pa ni Kimbo, ang kampanyang ito ay hindi lang laban sa isang kandidato, kundi laban para sa isang klase ng pamumuno na may puso, sipag at panindigan. Sa bawat nagbahay-bahay, nag-share, tumindig, nagdasal, kayo ang puso ng laban ito. Pinatakbo natin ang kampanyang ito na may katotohanan, integridad at pagmamahal sa Marikina. At kahit hindi ito ang inaasa-asam nating resulta, ang ating pinagsamahan, ang pag-asa, ang mga kwentuhan at kilusan para sa tunay na solusyon ay hindi mawawala o masasayang. Yun mga kabibig, yun ang kabuuan ng pero sabi pa ni Stella Kimbo, hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang malasakit ay hindi natatapos sa halalan. Magpapatuloy ang laban para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan, trabaho, edukasyon, pamahalaan, anumang posisyon kakayahan ang ibigay sa ating upang maglingkod. Well, at least, ganun talaga ang mga farewell speech ng mga politiko na paasahin ang mga tao na hindi ko kayo iiwan. Pero baka hindi nga iiwan ni Stella Kimbo. On the other hand, aside from Stella Kimbo, ito na naman mga kabibig, Joey Uy,
pinatalsik si Benny Abante sa pagkakongresista sa Manila 6th District. Wala talaga. Prenoklama na si Councilor Joey Oy bilang bagong representative ng ika-6 na distrito ng Manila. Pinatalsik niya ang incumbent Representative Benny Abante. Si Oy ay kaalyado ng tambalang Isko Moreno Chi Atienza na pareho rin nangunguna sa mayoral at vice mayoral race sa kabisaran ng Pilipinas. So, bye-bye Abante. Hindi ka na miyembro ng Kongreso sa 20th Congress. So, wala na talaga. So, ano ba ang reaksyon na maraming netizen? Di karma. Grabe naman kayo. Karma talaga para kay Abante at Stella Kimbo. Di natikman nyo ang hagupit ni VP Sara. Diba? If you still remember, pinuntahan ni VP Sara ang lugar ni Abante. Diba? At nag-react yung anak ni Abante at si Abante din. Para yatang mas epektibo yung ginawang ni VP Sara. Diba? So, talo si Abante. Parang hindi napuntahan ni VP Sara si Stella Kimbo. Stick to the plan. Eto, may video akong ipapakita sa inyo galing kay Mr. Yao Talker na nag-react siya sa statement ni Marikina, hindi na Marikina, ni Stella Kimbo. Ito na. Kawawa naman itong si Stella Kimbo. Masyakit daw, masyakit. Masyakit. Basahin natin mga lods. Inamin ni incumbent Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na nasaktan siya ng matalo sa pagkaalkalde ng lungsod nitong 2025 midterm elections. Ngunit tinatanggap daw niya ang desisyon ng taong bayan. Stella Kimbo sa pagkatalo sa mayoral race ng Marikina, aaminin ko, masyakit. Ikaw kasi. Ngayon magbalot-balot ka na. Dami mo pa namang mga luxury bags and luxury relos. Kawawa naman itong si Stella Kimbo. Masyakit daw, masyakit. Basahin natin mga lods. Inamin ni incumbent Marikina City 2nd. So yun kabibig, parang yung ibang mga supporters si VP Sara ba ay talagang sabi nila, ang gaba di magsaba. At ngayon kabibig, alam nyo ba, i-share ko sa inyo kung bakit ang gaba hindi magsaba. Ay ito talaga. Kung akala nyo nakalimutan na natin ang GAA at BICAM, nako, ito na. Stella Kimbo, natalo na nga si Stella Kimbo sa election, patatawag pa siya ng Supreme Court sa May 19 para sa oral arguments ng GAA. Anong kamalasan ba naman yan? Karma yan sa'yo. So ito kabibig. The Supreme Court has rescheduled the oral arguments in the following petition challenge in Section 1D of XL 13 of the 2024 GAA and DOF Circular 003-2023, April 2 to 3, if necessary, April 4, petition challenging the constitutionality of the 2025 GAA May 19, and Maharlika Fan July 8 and July 9. So May 19, malapit na. So ipapatawag na si Stella Kimbo kasi siya yung pumirma doon. Kasi si Zaldico nag-resign sa kanyang posisyon. So, siya ang pumalit. At ngayon, talo nga si Stella Kimbo, ipapatawag pa sa Supreme Court para mag-explain tungkol sa GAA. Napakadaming problema niyang kaharapin, di ba? Sabi ng isa, ganun talaga, basta magpasikat at akala niya na walang katapusan, ang power niya, yan talagang. Deserve nga yan. At pagkakataon na niya na magsabi ng totoo dahil mayaman na siya. Kung hindi may kapal na bahala sa kanya dahil isang iglap lang babawiin ang lahat ng anong meron ka ngayon. Karma is real. Just stick to the plan. Malas niya, di karma na. Tawag dyan ay double murder. Kaya advice ko na lang kay Madam Kimbo ay sabihin na niya ang lahat na nalaman niya dahil hinulog na siya ng mga amo niya at di niya makukuha pa yung pinangakong ayuda 150 million. Ang gaba dili magsaba, karma is real. Deserve niya ang ginawa niya kay Tatay Digong. Uy, ito pa.
Yan na ang pinakahihintay natin. Dapat na silang magbayad. Yes, karma is real. Stella, deserve it. Grabe naman mga komento ng ating mga netizen. Deserve it. Karma is real. Ang dapat di magsaba. Well, ito yung mga komento ng ating mga netizen. Stick to the plan. Deserve mo there. Diba? Buti nga sa kanya. Yung mga sinasabi ng ating mga netizen. So, ikaw, ano ang iyong komento hinggil sa mga nararanasan ngayon ni Stella Kimbo na masyakit, nasaktan siya, na natalo siya, pero she's embracing it. And I do believe na baka mag-venture siya ng other job. Ano yung other job ni Stella Kimbo? Paano na lang yung mga luxury bags and cars and also mga jewelries na mahilig naman sila ganun, di ba? Tapos si Abante, baka mag-concentrate na siya sa pagiging pastor, full-time pastor na si Abante, di ba? So, baka hindi na natin siya makikita sa politika. Maybe this is a blessing in disguise para kay Abante, para pagtuunan niyang pansin ang Panginoon at pagiging pastor niya, di ba? Yun, baka pina-reflect na si Abante na you cannot serve two masters at one time. Ay, di ba? So yun lang po mga kabibigang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Grabe ang nangyari, no? Ang daming mga quadcom ang nawala. Si Abante, wala na. Sino pa? Si Kimbo, wala na. Si Dan Fernandez, goodbye, wala na. Ay, si Franz Castro natalo sa pagkasenador. Nag-concede na ba si Franz Castro? I think so. Tapos si Trillanes natalo din sa pagka-mayor, 'di ba? So, yung mga sabi ng iba, yung mga kaaway ng mga Duterte, para yatang minalas sila ngayong eleksyon na ito. Grabe naman kayo, minalas talaga. So yun lang po kabibigan nating Ladies Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung ang mga kaaway ng mga Duterte ay minalas, si Digong naman at ang pamilya ni Digong ay sinuwerte. Silang lahat panalo sa Davao City. Diba? Iba ang magic ng ating Panginoon. Diba? You deserve kung ano ang para sa'yo. Yun lang po kabibig. Bye everyone. See you next time.